Ito po, patuloy pa rin tayo sa paggagawa ng use oils 2. At ito nga po, ipapakilala ko ulit sa inyo ang mga nabago na. So nanatili po tayo sa normal natin ng design. Wala po tayong mga anti-apaw na tinatawag dito, mga design para madaling ano to. Kasi ito po yung nakita ko na nagagamit naman at talagang nai-enjoy ko din naman sa loob ng 3 taon na ginagamit ko. Kaya lang dati may mga oil level regulator tayo na nilalagay dito sa ilalim. Ngayon inalis na po natin yon kasi sa observation ko talagang parang useless din po yung ganon, kasi mainit at doon din yung usok. At saka kung minsan pag naglilinis tayo, nagka-clog po doon po nagkakaroon ng clog. Kaya kapag nasanay ka naman ay sa paggamit nito, hindi naman po yung kailangan kasi hindi naman nangyayari na nag-overflow. Maliban na lang kung nakaligtaan natin. Pero may ginawa po tayo na bago. Ito dito. So dito na po tayo nagbutas sa air pipeline niya. Kaya pag dito tayo bumutas, ang oil pag nag-overflow ay hindi siya mainit at hindi siya umuusok. Kaya mas maganda na po ang dito natin inilagay yung overflow niya. Ayan po. At saka yung din naman natin ay natatanggal din. Ayan, natatanggal din po yung burner natin, yung nozzle natin bali ito po yung may oil destructor. Ito yung dahilan kung bakit continuous po yung klase ng apoy niya. At saka siyempre may secondary din po siya na oil destructor, mas maliit po pero twisted po lahat ang mato. At itong pangalawa naman, ito yung paangat para yung halimbawa hangin na nasa baba ay kanyang iaangat pataas at ini-screen niya. At ito na rin po yung pressure na butas sa top. So lahat po ng ito ay may gamit po yung mga butas natin So ito po yung gawa natin ngayon At saka kung pansin niyo yung controller po natin ay naka-slant na, nakaharap na sa dati tumba po ito. Ayan. At saka safety po siya kahit nasaan nyo dadalhin kasi naka-label dito sa kanyang poste. So safety po itong knob natin. Ayan. At itong tangke rin natin, ayan, malaki na rin butas, parang may sarili na siyang funnel para pag maglalagay tayo ng oil ay hindi siya basta nabubuhos. Malaki na rin po ito at may takip na rin siya. Protection po ito para sa mga halimbawa kung nagluluto kayo sa outdoor at umuulan o ano man yan, natatakpo na po natin to, anumang dumi. Ito po yung kandi natin, gripo natin, dito po tayo nagko-control ng oil. Ayan, at dumadaloy po dito, may oil pipeline. So ang blower po natin natili po tayo ng ganito. Yung maliit lang po, pero malakas po ito kasi nasa 1.1 amps at pressurized po talaga yan. Talagang maganda pong gamitin. Hindi po tulad yung snail type na malaki siya, bulky po siya tignan. At ito po napakahandi. Napakaganda pong panito. At mas malakas po yung pressure. Ganun po yan. 12 volts po yan. So ito po yung adapter natin. So match na match po sila ito dito. Kaya nga minsan maaring sinasabi ng iba na baka kuryente din ang ginagamit. Baka mahal ang magagamit nating kuryente. Nako, hindi po. Kasi ang blower natin is nasa 1 amps lang po. At kung kukwintahin natin nasa 12 watts lang ang panito. So 4 hours lang natin ginagamit or ilang oras ba tayo sa isang araw nagluluto sa bahay. So wala pang 20 pesos po yung pag nasa 15 per kilowatt ang natin ang yung nako-consume natin dito. So ganun po. So mura lang po sa kuryente. At saka ang apoy po nito blue flame. So masusubukan din po sa susunod na video ko. Makikita nyo po kung ano yung klase ng apoy niya. At may mga videos naman din po ako na nakikita ninyo. So ipapakita ko po sa inyo, ididemo ko sa inyo kung paano po ito sisindihan. So may 3 paraan po tayo sa pagsisindi.
minsan nagmi-mix po tayo ng gasoline oil, yung used oil, nilalagyan na ng gasolina. 20% then 80% po yung uh, used oil. Minsan gumagamit din po tayo ng tissue. Napakaganda rin po yon. At saka yung isa ay yung karton. So depende po kung saan po kayo prepared at kung ano yung mas maluwan po sa inyo na gamitin. Ganun lang po yung kuha natin dito, yung used oil na stove natin. Ito, kung napapansin niyo dati-dati, inilalagay lang po natin yung paglalagyan ng kaldero, ng kalan. Pero ito built-in na po, nakalagay na po at mas matibay na po ito kaysa sa dati. Ayan. At saka pansinin niyo, naka-curve din po itong burner natin para hindi po kalat yung kanyang apoy. Yan po yung dahilan na para mas lalong ma-activate yung pressure. At ito naman, ipinapadala ko rin ito isang plate para kung halimbawa expected na yung niluluto natin ay aapaw, para iwas po ng pagliyab, ito po yung ginagamit natin. So ilalagay na lang po natin ito. Tamang hindi rin po siya gaano kalaki, tamang-tama lang din po. Na pag nilagay natin yung kaldero ay talagang pupunta rin sa tagiliran yung kanyang apoy. At sigurado na maganda yung outcome niya. So ito po, kaya gamit na gamit at kitang-kita na po natin kung paano na maglulunglas at may enjoy natin yung paggagamit ng used oil stove. So ganoon na lang po. At kung nanaisin nyo po, kung nagustuhan ninyo ang pagdidimo kong ito, maluto mo na, humot na kayo na ba? Diba?